Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 4646. Mother Empress, tama ka. Tumango si Prinsesa Sheila bilang pagsang-ayon. Sinungaling ang matandang iyon na may puting balbas. Nakita ko na, pero hindi ko alam kung bakit nakikinig si Oren sa kanya. Nagalit si Prinsesa Sheila nang maisip niya kung paano siya napilitang humingi ng tawad kay Daryl ilang sandali lang ang nakalipas. Napakawalang muwang ni Prinsesa Sheila. Hindi niya alam na nahulog na pala siya sa bitag ni Empress Heidi. Ngumiti si Empress Heidi at tumango. Anya, mabuti at nakikita mo yan. Sheila, adult ka na ngayon. Hindi pwedeng maglalaro ka lang buong araw. Kailangan mo ring gumawa ng isang bagay para sa pamilya. Ipapagawa ko sa iyo ang isang bagay para sa amin. Sana hindi mo ako bigwan. Naningkit ang mga mata ni Prinsesa Sheila. Siya ay masigasig na sumagot. Ano ito? Pakisabi sa akin. Simple lang. Mukhang malalim at misteryoso si Empress Heidi. Ngumiti siya at sinabing, mula ngayon, kailangan mong subukan ang iyong makakaya para mapansin ang lahat ng ginagawa ng Barely Immortal, lalo na kapag kasama niya si Oren. Kung ano ang ginagawa at sinasabi niya. Kailangan mong magulat sa akin ng detalyado. Ginagawa ko yun para ilantad ang Barely Immortal. Ito ay para sa kaligtasan ni Oren. Naiintindihan mo ba? Walang iniisip na tumango si Prinsesa Sheila. Naiintindihan ko. Hindi kita pababayaan. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Hindi siya masaya kay Daryl. Nang marinig niya si Empress Heidi na gustong tiktikan si Daryl ng palihim, mas tinanggap niya ito. Sige. Ngumiti si Empress Heidi at pinuri siya. Matalino ka na simula pa noong bata ka. Sigurado ako hindi mo ako pababayaan, sige na. Ingat ka. Tumango si Prinsesa Sheila at lumabas ng kwarto sa tuwa. Mother Empress. Humalaklak si Prince Otton at sinabing, nakakamangha ka. Napaka-bratty ni Sheila, pero kaya mo siyang harapin ng maayos. Muntik na siyang mawala ng patuloy na tumayo si Prinsesa Sheila para kay Prinsipe Oren. Napabuntong hininga si Empress Heidi at sinabing, dapat kang matuto ng higit patungkol sa kung paano kontrolin ang mga tao. Kahit anong mangyari nakababatang kapatid mo si Sheila. Bakit lagi mo siyang inaaway? Kahit close siya kay Oren, temporary lang naman yun kung tutusin. Kayong dalawa ay biological na magkapatid. Sa hinaharap, kapag nagkaroon ka ng ganyang pagkakataon, tandaan mo lang ang ginawa ko, okay? Oo. Mapagpakumbaba ang ekspresyon ng mukha ni Prinsipe Otton. Agad niyang sinabi, salamat sa lahat ng itinuro mo sa akin. Tumingin si Prince Otton sa labas ng kwarto. Puno ng mali siya ang mga mata niya. Warren, hindi akalain ni Sheila na gagamitin siya ni Mother Empress. Hintayin mo na lang ang kamatayan mo. Sige, tumingin si Empress Heidi sa langit at bumangon. Gabi na, dapat handa na ang handaan. Fair na. Pagkatapos, sa tulong ng mga kasambahay, umalis si Empress Heidi sa kanyang kwarto at tumungo sa Imperial Sky Palace. Sumunod naman si Prince Otton sa likod. Makalipas ang kalahating oras, sa Imperial Sky Palace. Sa sandaling iyon, malapit na ang gabi sa kanila. Ang Imperial Sky Palace ay naiilawan sa masiglang paraan. Noong araw, matagumpay na napaamo ni Prinsipe Oren si Shakwon, kaya nagsagawa ng piging si Empress Heidi upang ipagdiwang iyon. Ang buong Imperial Palace ay napuno ng libu-libong upuan. Karamihan sa mga opisyal ay naroon. Ngumiti sila at itinaas ang salamin nila kay Daryl at Prince Oren. Umupo si Empress Heidi sa trono. Bahagya siyang ngumiti, ngunit hindi siya masaya. Ang bida sa piging sa gabing iyon ay dapat na ang kanyang anak, ngunit si Prinsipe Oren ang nakakuha ng espesyal na karangalan. Kahit sino ang nasa posisyon niya, hindi rin sila magiging masaya. Si Whis Immortal ay nakaupo sa isang sulok, walang bumati sa kanya, tahimik sa kinaroroonan niya. Madugong impyerno, nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Prinsipe Otton nang makita niya kung paano nabaon ang atensyon ni Daryl at Prinsipe Oren. Ang piging ngayong gabi ay dapat ipagdiwang ang aking tagumpay, ngunit inalis ninyo iyon. Kukunin ko ang aking bayad para ngayong gabi. Sa pag-ungol niya sa sarili, isang napakatalino na ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Kabanata 4647. Nagpasya si Prince Otton na lasingin ang Barely Immortal,
at pagkatapos ay makakahanap siya ng pagkakataong i-frame siya. Habang iniisip niya iyon ay agad siyang natuwa. Ngumiti siya at dahan-dahang tumayo. Nanay Empress, sabi ni Prince Otton, iinom din ako sa kanila. Napatingin siya kay Daryl sa malayo nang hindi sinasadya. Natigilan si Empress Heidi. May balak ka bang mag-toast sa kanila? Natigilan siya. Ang kanyang anak ay palaging mayabang at mapagmataas. Hindi siya yumuko kahit kanino. Nagulat siya nang marinig na gusto nitong yumuko at uminom sa kalaban. Ngumiti si Prinsipe Otton at sinabing, kahit na magkalaban kami ni Oren, anuman ang mangyari, nagtagumpay sila sa pagpapaamo kay Shakon ngayon na iligtas niya ng malaking buluang. Rehiyon ng Diyos, tama lang na mag-toast ako sa kanila. Isa pa, nagpapakita iyon na tayo mapagbigay din, tama. Walang ibig sabihin si Prinsipe Otton sa kanyang sinabi, ngunit napagpasyahan na niya na hindi niya sasabihin sa kanyang ina ang tungkol sa kung paano niya binalak na i-frame sila. Kung tutusin, hindi naman niya ipinagmamalaki iyon. Tumango si Empress Heidi bilang lunas. Ako ay nalulugod na mayroon kang gayong pagkabukas palad. Go! Kahit na gusto ni Empress Heidi na maging susunod na emperador ang kanyang anak, umaasa siyang hindi ito magiging tyrant kundi isang emperador na hahanapin ng lahat. Kaya naman, sa sandaling iyon, natutuwa siyang makita ang pagbabago sa ugali nito. Lumapit si Prince Otton at itinaas ang baso niya kay Daryl, humalaklak siya at sinabing, "Kamahalan, nandito rin ako para samahan kang uminom." Ngumiti ng malawak si Prinsipe Otton, mukha siyang magalang. Natigilan ang mga opisyal. Nagpunta si Prince Otton sa toast sa Barely Immortal. Parang hindi sa kanya iyon. Natigilan din sina Daryl at Prince Oren. Nagkatinginan sila, naguguluhan. Ang susunod na segundo, kalmadong sinabi ni Daryl, "Iyong kamahalan, masyado kang magalang." Maaring sinabi niya iyon, ngunit hindi niya agad itinaas ang kanyang baso. Dugong impyerno, ang lokong iyon ay biglang magalang. May hindi tama. Nang mapansin niya ang pagiging maingat ni Daryl, ngumiti si Prinsipe Otton at buong kabab ang loob na sinabi, "Kamahalan, baka na-offend kita noon. Sana ay mapatawad mo ako at huwag mong isapuso. Ang iyong patnubay sa pagpapaamo kay Shakon ay tunay na nakapagbukas ng mata, ngayon, hinahangaan talaga kita. Para ipakita ang sinseridad ko, iinom ako para sa iyo." Pagkatapos, itinaas ni Prinsipe Otton ang kanyang baso at sabay-sabay na ibinaba ang alak. Tapos, tumawa siya at tumingin kay Daryl ng matino. Maingat na kumunat ang noo ni Daryl, hindi niya maiwasang magtaka. Nagbago ba talaga si Prince Otton? Hindi maaari iyon. Tiyak na may iniisip siya. "Ikay, sasamahan kita at tingnan kung ano ang ginagawa mo." Humalaklak si Daryl. Tinapik niya ang mga balikat ni Prinsipe Otton at kinausap ito na para bang may nilecture siya sa isang nakababatang henerasyon. Buti na lang nagsisika, at nakita mong mali ang ginawa mo. Hindi man kasing lakas ni Shako ng powers mo, bihira lang magkaroon ng taong may ugali na tulad mo, sabi ni Daryl habang pinagmamasdan ang pagbabago sa ekspresyon ni Prince Otton. Sinadya ni Daryl ang mga bagay na iyon. Alam niyang may masamang intensyon si Prinsipe Otton kaya't sinadya niya itong guluhin. Madugong impyerno. Galit na galit si Prinsipe Otton, ngunit hindi niya ito maipakita. Nakangiti lang siya at napangiti. Tumango siya at sinabing, "Oo, kamahalan, tama ka. Halika, magto-toast ulit ako para sa iyo." Ngumiti si Daryl at muling kinapa ang baso niya. Ano ang nangyayari? Sa sandaling iyon, nakita ni Wiz Immortal, na nakaupo sa sulok sa hindi kalayuan, ang eksenang iyon at agad na kumunat ang kanyang mga kilay. Siya ay hindi masaya ngunit nalilito sa parehong oras. Nagalit ba si Prince Otton? Nagpakatanga siya sa Beast Enclosure sa araw pero iinom siya sa kanyang kalaban. Lumakad si Wiz Immortal at hinayla ang manggas ni Prince Otton, sinabi niya sa mahinang boses, "Kamahalan, ano ang iyong ginagawa?" Kabanata 4648. Pakiramdam ni Wiz Immortal ay hindi sinasadya. Naasar na siya noong kinailangan niyang tukuyin si Daryl bilang kanyang Panginoon sa publiko sa maghapon. Nang makita niyang nagkusa si Prinsipe Otton na maging mabait kay Daryl, lalo siyang hindi komportable. Gayunpaman, alam niyang may dahilan si Prince Otton para gawin iyon. Huminga ng malalim si Prince Otton at sisigat na sana, pero pinigilan siya ni Daryl. Ngumiti si Daryl, tumingin sa sikat na Wiz Immortal, at nagtanong,
hindi ba iyan ang sikat na Wiz Immortal? Nakalimutan mo na ba ang nangyari noong araw? Mukhang mayabang si Daryl habang nagsasalita. Ayaw gawin ni Daryl ang kanyang ginagawa, ngunit si Wiz Immortal ay kumilos ng masyadong mayabang sa Beast Enclosure sa araw. Sa sandaling matapos siyang magsalita, lahat ng mata sa buong palasyo ay agad na nakatuon kay Wiz Immortal. Sa sandaling iyon, namula ang mukha ni Wiz Immortal, napakapangit. Gayunpaman, nagpipigil pa rin siya ng galit at yumuko ng malalim. Magalang niyang sinabi, "Guro." Nadama ni Wiz Immortal ang hindi maipaliwanag na kahihiyan at panghihinayang. Kung alam niya lang na sobrang nakakahiya, hindi na siya dadalo sa party ng gabing iyon. Tumango si Daryl na may kasiyahan. Pagkatapos, ngumiti siya at nagsimulang i-clink ang kanyang baso sa iba pang mga opisyal sa paligid niya, na tuluyang hindi pinapansin sina Wiz Immortal at Prince Otton. Galit na galit si Prince Otton, ngunit pinigilan niya ang kanyang galit at hinayla si Wiz Immortal sa isang sulok sa malapit. "Iyong kamahalan," na may pagtataka sa kanyang mukha, nagtanong si Wiz Immortal, "Bakit ka nag-toast sa kanya? Nakalimutan mo na ba kung gaano tayo kaiya noong araw?" Tumingin siya kay Daryl at sinabing, "Tignan mo yung supladong mukha niya. Hindi ka man lang niya sineryoso." Napabuntong hininga si Prince Otton. Hindi siya nagalit. Sa halip, ngumiti siya ng misteryoso at sinabing, "Master, huwag kang mag-alala. Nakakadiri ang matandang iyon. Gusto ko sana siyang patayin. Bakit ako magpapakita ng kabaitan sa kanya? Ngayon lang ako nakaisip ng ideya. Hanggat nagtagumpay tayo, malalampasan natin ang dating kahihiyan na dinanas natin." Natuwa si Prinsipe Otton nang magsalita siya tungkol dito. Sabi niya sa mahinang boses, "Lasing muna natin siya at dalhin sa Illusionary Treasure Chamber sa dulo ng handaan." Ang Illusionary Treasure Chamber, halos tumigil ang puso ni Wiz Immortal. Sumigaw siya sa mahinang boses, "Iyong kamahalan, ang Illusionary Treasure Chamber ay kung saan nililinang Empress Nua. Ifa-frame up mo ba siya?" Ang Illusionary Treasure Chamber ay matatagpuan sa hilaga ng Imperial Sky Palace at may magandang kapaligiran. Ito ang lugar kung saan nilinang ni Empress Nua. Gayunpaman, pagkatapos niyang isakripisyo ang kanyang buhay, ito ay naging isang ipinagbabawal na lugar. Ang pinong jade na nagdala sa buhay ni Empress Nua ay inilagay sa bulwagan ng Illusionary Treasure Chamber. Bahagyang ngumiti si Prince Otton na may mapanlinlang na ekspresyon na halos hindi niya maitago. Ipapa-frame ko siya. Hanggat dinadala ko ang matandang iyon sa Illusionary Treasure Chamber, isusumbong ko sa nanay ko, sasabihin ko na nakapasok siya sa Illusionary Treasure Chamber at nilapastangan si Empress. Lugar ng paglilinang ng Nua. Sa oras na iyon, gaano man kalakas ang barely immortal na iyon, di pa kakawalan. Siya ni inay. Natuwa si Wiz Immortal nang marinig iyon. Paulit-ulit siyang tumango at sinabing, "Iyong kamahalan, ikaw ay napakatalino." Tapos, sabi niya, "Pero hindi maliit na bagay ito. Kung masira ang plano natin, masisira ang reputasyon natin." Umiling si Prinsipe Otton at may kumpiyansang sinabi, "Huwag kang mag-alala, guro. Mag-iingat tayo at hindi maglalantad." "Sige." Nagngalit ang mga ngipin ni Wiz Immortal at tumango. "Gagawin ko ang sinabi ng kamahalan." Gagawin niya ang lahat para ilabas ang kanyang galit. Pagkatapos, mabilis na lumapit sina Prince Otton at Wiz Immortal at nag-toast kay Daryl kasama ang iba pang opisyal. Hindi naman tumanggi si Daryl. Marami siyang nainom noong gabing iyon. Napagtanto ni Prinsipe Oren na may mali. Nakahanap siya ng pagkakataon at bumulong kay Daryl, "Master, may mali." "Anong problema?" Nakangiting sabi ni Daryl. Sinabi ni Prinsipe Oren, "Kilala ko si Otton ng husto, hindi siya gaanong mapagpatawad. Pero ngayong gabi, patuloy kanyang pinag-iisahan. Dapat ay may motibo siya, kaya gusto kanyang malasing. Master, mangyaring mag-ingat at huwag nang uminom." Kabanata 4649. Ngumiti si Daryl at inilo si Oren sa mahinang boses, "Huwag kang mag-alala. Hindi ako maglalasing." Nang mag-propose si Prince Otton ng toast sa kanya, na-realize na ni Daryl na may mali, kaya tahimik siyang kumuha ng elixir. Ito ay magpapanatili sa kanya ng matino, at kahit gaano siya uminom, hindi siya malalasing. Dahil tiwala si Daryl, tumango si Prinsipe Oren, hindi na siya nag-aalala. Ang piging ay tumagal ng 2 oras.
Sa panahong iyon, uminom din siya ng ilang baso ng alak at umalis ng maaga. Pagkatapos ng piging, sunod-sunod na umalis ang mga opisyal sa palasyo. Sinadyang nanatili ni Prince Otton at Whis Immortal hanggang sa huli. Guru, sabi ni Prince Oren kay Daryl, "Tara na." Nang sisigot na sana si Daryl ay pinutol siya ni Prinsipe Otton. "Oren," taos-pusong sabi ni Prinsipe Otton sabay ngiti, "bakit ba kayo nagmamadaling dalawa? Lubos kong nirerespeto ang barely immortal. Gusto kong samantalahin ang pagkakataong ito na makasama siya ng kaunti ngayong gabi. Maaari kang bumalik kung gusto mo." Nakapagdesisyon na siya. Paano niya nagawang bitawan siya ng ganoon kadali? Kumunat ang noo ni Prinsipe Oren at nag-alinlangan. Kasabay nito, mas kumbinsido siya na may pukana sa likod ng abnormal na ugali ni Otton. May gustong sabihin si Prince Oren, pero umiling si Daryl at nagkunwaring lasing. Dahil sinabi ng kamahalan, "Bumalik ka muna. May iinuman pa tayo." Sumenya si Daryl kay Prinsipe Oren na huwag mag-alala. "Sige." Tumango si Oren at tumalikod na dahil confident si Daryl. "Halika, ipagpatuloy natin ang paghahain ng mas maraming alak." Pagkaalis nila, kinawayan ni Prinsipe Otton ang mga katulong sa paligid niya para ipagpatuloy ang paghahain ng alak. Mukhang lasing si Daryl, pero matino naman. Pagkatapos ng 3 ikot ng inuman, hindi pwede, ng mga oras na iyon, nagpanggap si Daryl na sapat na ang kanyang inumin at ikanaway ang kanyang kamay. "Gabi na, dapat na akong bumalik." Nagkatinginan sina Prince Otton at Whis Immortal na may masasamang ngiti. Tumayo si Prince Otton sa sumunod na segundo, hinawakan ang braso ni Daryl, at sinabing, "Sige, huwag na tayong uminom. Babawi ako sa iyo." Sa sandaling matapos siyang magsalita, sinabi ni Whis Immortal, "Maraming ang nainom ang barely immortal ngayong gabi. Napakaraming alak." Pagkatapos, inilabas nila si Daryl sa Imperial Sky Palace, ngunit hindi sila bumalik sa Jade Fairyland. Sa halip, tumungo sila sa Illusionary Treasure Chamber. "Ha!" Napakunot ang noo ni Daryl nang mapagtanto iyon. Yan ba ang daan papuntang Jade Fairyland? Hindi ipinakita ni Daryl kung gaano siya naguguluhan. Sa halip, nagpanggap siyang lasing at hinayaan siyang dalhin siya sa Illusionary Treasure Chamber. Samantala, sa siyam na pangunahing kontinente, mayroong isang lambak na daan-daang kilometro ang haba sa hilagang silangan ng South Cloud World. Matataas ang mga bundok, at mapanganib ang lupa. Karamihan sa mga lugar ay sakop ng makakapal na kagubatan, at ang kapaligiran ay magulo. Sa oras na iyon, mabilis na gumagalaw ang isang slim figure sa walang hangganang kagubatan. Siya ay may isang maselang mukha at isang slim at kaakit-akit na figure. Si Morticia iyon. Matapos siyang mawalay kay Daryl sa New World, ang kinaroroonan ni Morticia ay natuklasan ng mga kampa ni Master Mag-Era. Noong panahong iyon, nag-organisa si Master Mag-Era ng maraming sundalo at general para habulin at harangin siya, na naglalayong hulihin siya ng buhay. Walang pagpipilian si Morticia kundi tumakas sa isang lugar na malayo sa kanila. Noong nakaraang buwan, si Morticia ay nagtatago kung saan-saan. Sa wakas, wala siyang choice kundi umalis sa New World at pumunta sa South Cloud World. Habang naglalakad siya ng mabilis, pinagmasdan niya ang kapaligiran sa harap niya. Puno ng hindi maitagong, pagod ang kanyang maselang mukha. Gusto niyang huminto at magpahinga ngunit pinipigilan pa rin niya ang pagnanasang gawin iyon. Sa sandaling huminto siya, aabutan siya ng mga sundalo. Matapos ang ilang oras na pagtakbo, sa wakas ay tumigil si Morticia matapos matiyak na walang humahabol sa kanya. Sa oras na iyon, lumubog na ang araw, at lumubog na ang gabi. Lumingon-lingon si Morticia at nakita niya ang isang lumang templo sa kanyang harapan. Pumasok siya ng walang pag-alinlangan. Ang templo ay desyerto, halatang walang pumunta doon sa loob ng maraming taon, pero ginawa niya iyon para makapagpahinga siya. Matapos makapasok sa pangunahing bulwagan ng templo, naglinis si Morticia ng isang lugar at naupo ng naka-cross-legged para mabawi ang kanyang power of the Fiend Soul. Kailangan niyang mabawi ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon bago nila matuklasan ang kanyang kinaroroonan. Kabanata 4650. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, biglang sumimangot si Morticia at nagpakawalang mahinang ungol, nang inag ang kanyang katawan.
Sa sumunod na segundo, naramdaman ni Morticia ang problema sa kanyang katawan, at nablangko ang kanyang utak. Siya ay bot. Si Morticia ay naktulala pa rin sa mahabang sandali. Isang halo-halong pakiramdam ang namuo sa kanyang puso. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit sa kanyang isipan. Buntis siya sa anak ni Daryl. Isang buwan na ang nakalipas, sa Blazing Sun Gate ng New World, kinuha ni Daryl ang kanyang virginity noong ginamit niya ang pangalang Darren. Sa tuwing naiisip niya iyon mapapahiya at magagalit siya, ngunit hindi niya inaasahan na mabubuntis siya sa kanyang anak. Hindi pwede, hindi niya kayang ingatan ang sanggol. Makalipas ang mahigit 10 segundo, sa wakas ay bumalik sa katinoan si Morticia. Sumabog ang sama ng loob sa kanyang puso. Aktibo na sana niya ang power of the Fiend Soul para sirain ang sanggol sa kanyang tiyan. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, muling nag-alinlangan si Morticia. Siya ang tanging nakaligtas sa lahi ng halimaw. Kahit anak ni Daryl ang baby sa tiyan niya, descendant pa rin ito ng Fiends. Kung papatayin niya ang sanggol, paano niya bubuhayin ang lahi ng halimaw sa hinaharap? Sa isang sandali, nagkaroon ng labanan sa puso ni Morticia, at siya ay nag-aalangan. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagpasya si Morticia na panatilihin ang sanggol. Bagamat, kasalanan ni Daryl, inosente ang sanggol. Gayunpaman, ang mga banal na sundalo at general ay nasa lahat ng dako sa siyam na pangunahing kontinente, at hinahabol nila siya. Paano niya mapoprotektahan ang kanyang anak? Nag-aalala, biglang may naisip si Morticia, at nagliwanag ang kanyang mga mata ang maharlikang pamilya ng South Cloud. Maaari siyang magtago sa palasyo ng South Cloud. Pinilit niya ang South Cloud Empress na kunin ang kanyang lason, sa madaling salita, nasa ilalim pa rin ng kontrol niya ang maharlikang pamilya ng South Cloud. Hindi akalain ni Master Mag-Era na magtatago siya sa palasyo ng South Cloud. Sumilay ang ngiti sa mukha ni Morticia. Pagkatapos, agad siyang umalis at nagtungo sa palasyo ng South Cloud. Samantala, hindi nagtagal, dumating sina Prince Oten at Whis Immortal sa Illusionary Treasure Chamber kasama si Daryl. Pinalibutan ito ng mga diwata. May puting jade steel sa tarangkahan na may nakaukit na mga salitang ipinagbabawal na lugar, mga lumalabag na parusahan ng kamatayan. Walang mga sundalo na nagpapatrolya sa lugar na iyon. Tahimik pero nagbigay ng solemna at sagradong vibe. Bahagyang nakapikit si Daryl habang nagkukunwaring lasing. Gayunpaman, nang makita niya ang kapaligirang nasa harapan niya, hindi niya napigil ang bamulong sa sarili. Ano ang lugar na ito? Dinala ako ni na Prince Oten at Whis Immortal sa isang malayong lugar. Papatayin ba nila ako para tikom ang bibig ko? Sa ikalawang pag-iisip, ito ay malamang na hindi. Pagkatapos ng lahat, hindi nila kailangang kumuha ng ganoong panganib sa kanilang katayuan. Habang pinag-iisipan iyon ni Daryl, nagkatinginan sina Prince Oten at Whis Immortal at dinala siya sa bulwagan ng Illusionary Treasure Chamber. Natigilan si Daryl nang makita ang eksenang nasa harapan niya. Ang bulwagan ay maliwanag at eleganteng nakaayos. Ang isang jade plate ay tahimik na inilagay sa isang altar sa gitna, kung saan mayroong isang piraso ng napakarilag na jade. Mayroon ding estatwa na inukit mula sa mga makukulay na kristal sa tabi ng altar. Ang estatwa ay matangkad at payat, nakasuot ito ng mahabang damit, may katanji tanging tampok sa mukha, at maganda at sexy ang figure nito kahit na isa itong estatwa, nagpakita pa rin ito ng hindi maipaliwanag na aura sa paligid ng katawan nito. Panay ang tingin ni Daryl sa mukha ng estatwa, natigilan siya. Si Empress Nua ba iyon? Nang makita niya ang kinong jade sa altar, nahulaan niya kaagad na iyon ang Illusionary Treasure Chamber ni Empress Nua. Bakit nila siya dinala doon? Habang pinag-isipan iyon ni Daryl, nakita niya si Prinsipe Oten na naglakad. Pasulong at inilapag siya malapit sa rebulto. Pagkatapos noon, nilingon ni Prinsipe Oten si Daryl at nagtanong, Master, natutulog ba siya? Agad namang lumapit sa kanya si Whis Immortal at sinabing, tulog na siya. Hindi nila alam na hindi pala natutulog si Daryl. Nagpapanggap lang siyang lasing. Huminga ng malalim si Prinsipe Oten at sinabing, Dam, hindi madaling lasingin siya, pero hindi na siya magiging mayabang pagkatapos ng gabing ito. 2. B. Continued.